na yon. Why? To all the people of Cebu is being born will change. Why? Because it is depend upon the person now who lives in the capital. Ulit-ulit nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Kasalanan nyo! Si Chef Francis Marcos. Putang ina! Ayun. Fuck you. Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasingawin yan! Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Pare, sa sinituro ko natutulog, pare! Pagpapalumaan kita, 50 minutes sa way. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest, hindi stress, pero sabi niya sa kaso niya, stress daw siya at may anxiety. Buti hindi ka nagkaka-anxiety. Ba't naman ako magkaka-anxiety? Control lahat dyan. Ano ka ba? Kung noon yung pandemic, kalaban ko, baka talagang kalaban ko, Bureau, DOJ. Hindi nga ako nagka-anxiety dun eh. Tapos dito pa ako magkaka-anxiety. Ano ka ba? Totoong nagsisinungaling din ito sa harap mismo ng korte. Ano ito? Nilalaro mo ang justice system ng Pilipinas? Grabe nga naman, Norman Gusgusin. Kumpati ba naman ang justice system ng Pilipinas? Pagsisinungalingan mo, kaso na naman yan. Oh! The biggest iPhone giver, mga kahombre ko, na pagkabigay ng iPhone sa tao niyang si Casper! Bigla niya na lang itong binawi uli. Si Casper naman, literal na laruan. Payag siyang gagugaguin lang siya ni Gusgusin. Literal na nilalaro lang ni Gusgusin ang buhay niya, pero okay pa rin. Casper, the Batukano! The biggest palipad limos, mga kahombre ko. Literal na online limos. Kada magla-live ako, requirement ko, magpapalipad kayo. Minsan, 3 hours pa siya nagla-live. Minsan, 2 hours pa siya nagla-live. Ganun talaga. Hanggang yan lang, di masagot. Ahaha, alam mo kung bakit? Kulay asul. Sino naman ang mag-i-explain pagka-asul? Tama nga, na-shoutout na nga kita eh. Baybay mo kulay niyan, gawin mong kulay pula. Gatas na gatas. Sasagutin ko yan. Gawin mong kulay pula. Lalabasan kita ngayon ng dokumento kapag nagpalipad ka ng pula. Gipit na gipit ka ba naman? Kaliwat ka ng kaso? Kaliwat ka ng isip kung paano mag-delay? Ganun talaga. Mabigat yun. Oo. Ang pinakamalupit na online limos sa history ng social media, Norman Gusgusin, palakpakan sa ulo ng inidoro ang putang inang yan. Buha ka ng ina niya. San Pablo'y? Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! So yun mga kahombre ko, sumweldo na naman po ang ating Sim God. Salamat sa inyo mga kahombre ko. At tayo po ay paldong-paldo ngayong buwan na ito. Ayan ho, sweldo ni Meme God mga kahombre ko. Ano? May tumatawag. Ano ba sasabi mo? Isang lubos na pasasalamat sa lahat ng mga kahomboy na nakasubaybay sa atin dyan. At ito, sasabihin ko lang sa inyo, ito na yung pinakamataas sa gatas na content namin sa buong taon ng 2025. Kaya mga kahomboy ko, maraming salamat sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko rin ito makakabit. Kaya, pero siyempre mga kahomboy ko, huwag muna kayong mawawala kasi unang-una sa lahat, meron pa tayong 2026. Siyempre, meron pa kaming mga bala na hawak dyan. So, marami pa tayong kailangan gatasan. Kaya yun, siyempre, maraming salamat ulit mga kahombre ko. Ingat kayo dyan. Magbabakasyon lang muna kami. Mawawala na kami saglit. One love. Good fucking vibes.
Sa mga hindi nakasubaybay, meron na po tayong 45 videos mga kahombre ko ukol kay Norman Gusgusin. At ayon sa mga intelektual na kupal sa internet, ito daw ay gatahas, nagatas, 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 nagatas mga kahombre ko. And yes, after almost 3 months mga kahombre ko, we are still making millions! Pandong! Yes! Inang ina mo, palumpalo. Kayo ang mga tunay na demonyo! Sa last video natin, mga kahombre ko, ay nagkaroon tayo ng isang panayam kasama ang LTO chief na si Asek Marcus Lacanilaw, mga kahombre ko, ukol sa mga naging issue ni Norman Gusgusin sa LTO. My God! Nakakahiya, mga kahombre ko, isang napakataas na opisyal na literal na walang sinabing masama sa kanya, pero baon na baon. Oo! Ano akala mo? Panginoon ka? Uy, tanga! Panginoon ako dun! Oo! Hindi ka Panginoon? Oo! Isa ka lang basura. Nakakatawa ka! Eh, hanggang dun na lang yan, oh. Kamakailan lang, mga kahombre ko, binilihan ni Gusgusin ng kanyang mga tauhan ng panibagong iPhone. Hindi pa nasi-set up. Ngayon pa. Nabasag. Ay, hindi. Nakupi agad, Casper, ah. Ito. Madulas, eh. Sa kasamaang palad, kumakalat ang iba't ibang mga larawan na hindi ang bagong iPhone ang gamit ni Casper, mga kahombre ko. Kung i-zoom po natin, no? Ay, hindi dyan, wag yan. Kasi naglalaro si Gusgusin ng chess, eh. Wag yan, wag yan. Wala akong pakialam sa mga hindot na tao. Alam naman natin na hindi gumagana utak niya, pero mali ka ng i-zoom. Kung mapapansin ho natin, i-zoom natin dito, mismo sa hawak ni Casper, mga kahombre ko, at makikita natin na kung ano yung luma niya cellphone, ayun pa rin ho ang gamit niya. Holy kabalbon! Oo, nako! Kitang-kita ho dito na ang gamit ni Casper, mga kahombre ko, yung luma niya pa rin na cellphone. Ikaw ba? Kung ikaw ay may bagong cellphone, hindi mo ba gagamitin yon? Tanga! And actually, nakikita rin naman natin, mga kahombre ko, kahit sa FB profile niya kung saan siya nagla-live, ganun pa rin po ang quality ng mga video niya. Pangit pa rin! Hindi tulad ng kapag ikaw ay naka-iPhone 17 Pro Max tulad ng pinapalabas nila. Siyempre, iba ng quality nun, mga kahombre ko, di ba? Pero wala! Dito, mapapansin natin na ang mga quality ng live niya or mga videos niya is same pa rin as before, mga kahombre ko. Tarantado! Walang pinagbago! Sinungaling pa rin! Sobrang tindi na ho ng kasinungalingan ng mga tao na to. To the point na pati sarili nila ay kaya na ho nilang pasinungalingan, mga kahombre ko. At ito pa yan, naniniwala na po sila sa mga sarili nilang mga kasinungalingan. Grabe to, mga kahombre ko. Yung syndrome ng kasinungalingan niya o nila ay umabot na sa kanilang mga sari-sarili. Ungas. So this is now an extreme problem, mga kahombre ko, kasi hindi lang ho sa ibang tao sila nagsisinungaling, kundi sa kanilang sarili din. And they actually believe. Oh my goodness, mga kahombre ko, this is just crazy. Sa latest live nito, mga kahombre ko, ipinakita ni Gusgusin ang cellphone ni Casper. Mamaya na uli. Shoutout, boss. Shoutout daw. Pa-shoutout sa... Yan, sa inaanak ko yan. Oo. Ang nagtatato, boss. Nagtatato. Yan. Shoutout daw doon sa inaanak ni Ingkong.
At yan, mga kahombre ko, Android po ang cellphone ni Casper. Nasaan na yung iPhone 17 Pro Max na ibinigay mo, gusgusin? Wala. Manloloko ka ngang talaga at napakasinungaling mo talaga. Ano ba yan? Puta, wala namang bearing sa lipunan yan. So talagang cellphone ni Casper yan? Huling-huli kayo! Halatang mga hindi pa kayo ganun ka-professional na magsinungaling no? Kasi sa sobrang dami niyong kasinungalingan, ha? Hindi nyo na alam kung ano ba yung oo sa hindi. Oo. Hindi nyo na alam kung pati ba ito cellphone na to pinagsinungalingan nyo. Nakakalimutan nyo na sa sobrang dami. Oo! Oh my God! Order pa, isinoli ko sa Globe yung ano ni Casper, yung 17 Pro Max niya. Oo. So, kailangan ibalik, tapos papalitan. 2 to 3 weeks daw yun, pagka ganun. Lalo na pupe. Oo. Abobo mo, puking ina mo. Sa boss, pinangangalanda ka ni MG na sabi kasi nila, yung kaso mo daw na hindi mo na appearance, na mag-warrant this January, yung 32 counts daw yun na cyber libel. Totoo ba yung boss? Kahit 1 million counts pa yan. Wala akong paki dyan. Oo, iyakin yan. Wow naman, gusgusin! Kung wala ka palang pakialam sa 32 counts, bakit parang gigil na gigil ka na naman? Ano siya lang pwede magmura? Kinang-inang yan. Di ba? Mura siya ng mura eh. Ha? Di ba? Sa tingin mo, magpo-prosper yon? Sa tingin mo, bobo yung judge na hahawak doon? Tret. Unggoy, tretin mo mukha mo. Taka na, ikaw nga sumugod sa bahay ko, di ba? Halata namang ikaw ay gigil. Ano yun, ikaw lang pwede magkaso, hindi ka pwedeng counterfilean? Abay, malamang, sasampigahin kita ng patong na kaso hanggat gusto ko, hanggang sa magdugoy ang uso mo, pagsasasampigahin kita ng mga kaso. Oo! Sa harapan ng bahay mo, sa harap ng anak at asawa mo, sasampal-sampalin ko yung mukha mo hanggang sa dumugo. Expected na natin yan. Kasi itinago nila yung ano, hindi nila pinaalam sa akin na hindi nila nilagay yung address ko. Sasabihin lang lumipat ako. Alam pinost nga nila yung bago kong address eh. Di ba? Talagang intention nila na hindi makarating para hindi ko masagot. Di mag-bail. Di pagka-bail, di mag-hearing kami. Galing yun sa korte. Kasi kapag ka na-dismiss sa korte yon, babalikan ko siya. Pero yung kinaso ko sa kanya, hindi niya yung maliligtasan. At saka tumigil ka nga dyan sa tinatago namin na sampina mo. Sino ka ba naman para gawa ng ganon? Sa ob-ob mo na yan. Sa liit ng utak mo na yan. Ano naman pakialam ko sa magiging sagot mo? Galingan mo pa, putang ina mo! Mga reklamo mo nga sa akin, pang grade 2? Walang iya ka? Gonggong? Diyos ko naman, Norman Gusgusin, anong klaseng kalokohan na naman ba to? Kung gaano po kalokohan, no? Literal. Tama naman yung sinabi niya, mga kahombre ko. Available namang lahat. O kaya naman, ako ay magvo-voluntary surrender. Tama yon, mga kahombre ko. Alam nyo ba kung bakit? Kasi, ayun lang naman ang kaya kong ikaso. Libel, data privacy, at saka grave threats. Kasi wala naman akong ibang ginawa sa akin si Norman Gusgusin. Ano pa bang ginawa ng tao na ito? Ganun lang hong kababaw ang kaya kong i-file na kaso sa tao na ito. Kung anong ginawa sa akin, yun lang yun. Kung ano ho ang ginawa sa ibang tao, hindi na ho si MG yun, mga kahombre ko. At yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ako nandito, paulit-ulit ng content ko. Ito ay awareness at laban ko para sa inyo na literal na naloko kayo di umano ng tao na ito. Kaso, bakit ganon? Bakit parang ako lang naman ang lumalaban at nagkakaso sa tao na ito? Kung tunay kayong desidido, kayo ang may hawak ng alas. Hindi ako. Kasi ako, hanggang sa kaya ko lang. Tulad niyan. Lalabasan siya ng warrant very soon. Kasi syempre magkakaroon ng resolution yung reklamo ko. Warrant ho yun.
Kaso mga kahombre ko, bailable yun. Kasi yun lang ang kaya kong ikaso. Siyempre, yun lang ang ginawa niyang masama sa akin. Di ba? Ngayon, kung tinatawanan niya lang yan, ganun talaga. Makakalabas din ho yan after maximum 2 days. Makakalabas yan, mga kahombre ko. Kasi siyempre, kapag ang tao ay desperado, lahat na ho, makalabas lang, ibebenta na niyan. Lahat na ho, ipapangako niyan sa mga kakilala niya. Matulungan lang siya. Imagine nyo nga, kung paano nagmamakaawa si Norman Gusgusin makapag-bail lang. Pare naman, lalabas na ako. Okay na lahat ng kaso ko, magde-bail na ako. Wala akong kapera-pera dito. Pare, lalabas na ako. Good to go na. Hindi ako makalabas. Wala akong pambail doon sa isang kaso ko, pare. Alam mo ba, para makatawag lang ako ngayon, kailangan ko ng 10,000 para makatawag ng 15 minutes. Ganyan kahirap yung inaabot ko. Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Ngayon, kung magde-bail na ako, kung ano yung kaya mo lang idagdag, yun lang, pare, hindi kita pinapressure. So ayan pa kaya. Noon, di hamak na mabibigat to ang ikinaso sa tao na ito. Pero nakalabas. Ito pa kaya, napakawalang kwenta, cyber libel, mga kahombre ko. Diyos ko, Lord. Magkano lang ho ang bail dyan? Ang bail nun 200,000, isang count. Kayang-kaya, mga kahombre ko. Diba, depending kung ilang counts. Siyempre, hindi pa natin alam. Kasi depende yan sa resolution. Pero anyway, makakalabas yan. Ayan na sinasabi ko sa inyo. Kaya para doon sa mga tunay na nagrereklamo sa akin, na kesyo, nadorobo daw sila ng tao na ito, moment nyo na to. Ito na yon. Kumbaga, hilo na ang kalaban sa ring. Oras na para balikan nyo ito. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tama na ang salita. Tayo na doon sa gawa. Banatan nyo na matitinding kaso, yung literal. Naluluhod talaga, ngangal-ngal talaga. Kasi nasa sa inyo na ho ang alas. Tama na ang daldal. It's been almost 3 months now. Tama na ho ang daldal. Kahit ako sawa na sa daldal. Duwag. Tayo na ho sa gawa, mga kahombre ko. Let's make it, man. Let's make this happen. Strong Igorot at work! Lahat tayo magreklamo, mga kahombre ko. Tulungan nyo rin ako sa part na ito. Kung totoo nga ba na kayo'y naargabyado. Di ba? Kasi kung talagang may bayag yung ikinaso niya sa akin, dapat i-address niya sa bahay ko. Bakit? Takot siya sagutin. Totoo yun na last known address. Ang problema kasi, alam nila yung bahay ko. Alam nila. Pinopost nga nila, kalilipat ko pa lang. Pero bakit sa last known address nila pinadala? Kasi ayaw nilang sagutin ko. Di ba? May intention yun. May intention. Ayaw nila sagutin ko eh. Di ba? Di ba? Kasi pag sumagot ako, dismiss agad yun. Tandaan mo, Norman Gusgusin. Uulitin ko lang. Last known address ay pasok. Tingnan mong mabuti dyan sa reklamo ko kung saan ko yan ini-address. I-post mo yung address mo, poking ina mo. Hindi ka namin niloko, and in fact, ikaw ang nandeceive sa korte. Napakasinungaling mo. Wala kang patunay. Ngunit pineke mo ang address ko. Lahat ng sinasabi mo, balik sa'yo. Eto, nilagay mong address ko. May nagpalipad. Sino to nagpalipad? Si Makagago. Tingnan, screenshot natin. Okay. Babasahin natin to. Ayan! Sabi niya, dali. 12, Tokyo, Camela Homes, San Pablo, Laguna. Okay. May bayag talaga. Nag-super chat. Ito na. Ito, papakita natin yung super chat ni Makagago. Ayan ho, ang super chat niya. Babasahin natin. Ayan, yung screenshot nyo. Siya ho yan. Ayan. Siya talaga yan. Mark Jason. Okay. Ayan ang nilagay mong address ko sa reklamo mo sa akin. Hindi ko hubahay yan. Saan mo yan nakuha? Sa nag-comment sa'yo. Kita nyo na, mga kahombre ko. Kung hindi ko pina-check sa aking magigiting na mga abogado, di sana nawarrant din ako. Dahil lang ho, hindi ko matanggap ang sampina. Kasi mga kahombre ko, paano ko matatanggap? Iniba niya ang address ko. Naniwala siya sa iba't ibang mga tao. Hindi ba, Norman Gusgusin?
bago ka magreklamo, dapat alam mo muna at aalamin mo muna 100% kung saan ang last known address ng taong kakasuhan mo. Kasi kung hindi, babalik sa'yo ng napakalala ng ikinaso mo sa akin. Ibabalik ko talaga sa'yo yan. Yung danyos, talagang malaki. Marami akong patunay. Huwag ka magpapakita sa akin, ikakaskas ko yung mukha mo sa espalto, hayop ka. Kasi literal, Norman Gusgusin, ang araw ko ay bayad everyday. At yes, sa'yo ko kukuhanin lahat yon. Paulit-ulit, Norman Gusgusin. Ikaw ang magbabayad ng lahat ng ito. May tubo pa. Kasi pinagkakakitaan na kita sa videos. Tutubuan pa kita kasi yan ang hihingiin ko sa korte. Nabayaran mo ko sa mga araw na mawawala sa akin dahil sa pangiistorbo mo na walang kakwenta-kwenta sa mga final mo reklamo. Sa mga reklamo mong hearsay, yayariin talaga kita. Paulit-ulit. Oo. Talagang ubusan to, Norman Gusgusin. Maganda ka kasi talagang kahit yung expedition mo, ibebenta mo yun. Chachap-chapin mo ngayon yan. Maibenta mo lang para lang makabayad ka sa akin. Talagang pipigain kita. Oo. Ihanda mo katawan lupa mo, sabi ko sa'yo. Hintayin mo yan, Norman Gusgusin. Talagang hindi kita titigilan. Sabi mo, mahina, di ba? Mahina yung mga ikinaso. Tignan naman natin kung sa danyos, kakayanin mo. Talagang dudurugin kita. Totoo yan. Maghintay ka lang. Lahat kasi, mga kahombre ko, ay may due process. Tangina mo, magkikita rin tayo. Hindi ho natin hawak ang batas. Walang ganun. May due process yan. Di nangangahulugan na duwag ka. At saka mga kahombre ko, nung kami ay nagsampa ng reklamo, siya ho ay nandun pa rin nakatira sa kanila. Alam nyo mga kahombre ko, excuse na lang yan ng tao na yan. Literal siguro na hindi niya pinapapasok yung courier. Yun lang yun. Imposible naman na hindi mo natatanggap o matatanggap yan. Imposible. Ano yan? May problema ang Paranaque? Imposible yan. Norman Gusgusin, sa lapit mo lang ba naman sa City Hall? Ilang beses kang nakakapagpabalik-balik doon? Tapos hindi mo man lang ma-check? Sa bagay, wala ka namang abogado. Paano mo nga naman ma-check, di ba? Akala ko ba may group of lawyers ka? Ako nga, mali ang ini-address mo sa akin, di ba? Sa Isabela, naabot ko pa. Nakasagot pa ako, di ba? Diyos ko, ayan na may tunay na mga abogado. Ikaw wala. Nandiyan ang alas sa Paranaque, hindi mo pa nasilip. Ang hina mo naman. Oo, akala ko ba? Kaya mo mag-pull ng strings. Akala mo, ha? Tangina, I can pull the string, taratado. I can pull the string, taratado. Sinungaling ka ngang talaga. Malamang. Wala kang connection. Wala. Ubus ka ngayon! O di mag-bail. O di pagka-bail. O di mag-hearing kami. Galing yun sa korte. Sabi mo magbe-bail ka? Pero nakakalimutan mo na ba kung magkano? With all your might, yung sinabi mo na bail? Kinang ina mo, hindrotot ka talaga, puking ina mo, Bail per count ng cyber libel? Baka akala mo ang isang count ng cyber libel ang bail nun 200,000, isang count. Ay magbibilang ka ngayon kung ganong karaming count yun. Nako, Norman Gusgusin, bahala ka sa buhay mo. Yari ka ngayon. Oo. Ito kasi social media, katulad dito, siya walang hiya. Winalang hiya niya ako. Lahat ng tao, winawalang hiya niya. Pag ininsulto siya pabalik. Di ba? Ano nangyayari? Iyakin pala siya. Anong pinagsasasabi mong nang wawalang yan ng tao, Norman Gusgusin? Kailan ko ba yan ginawang muli? Pagkatapos ng repentance days ni MG, hanggang ngayon, nagre-repent pa rin ako. Mga kahombre ko, hindi naman ako perpekto.
Hanggang ngayon, gumagawa pa rin ako ng mga pagkakamali at mga katarantaduhan. Huwag niyong iisipin na napakabait ko na. Wala pong ganon. But, all we can do is try every day, mga kahombre ko, to repent sa lahat ng mga sins or nagawa mong kabalbalan before. Yan ang totoo dyan, mga kahombre ko. At ito yan, Norman Gusgusin. Wala na akong katarantaduang ginagawa sa internet ngayon. Meron, pero pa konti-konti na lang, okay? Sino bang linoko mo dyan, MG? Hindi tulad noon. And definitely, hindi kita winawalang iya. I am just stating facts. At naandito tayo para mag-raise ng awareness at ang mga tao sa internet ay hindi mo na mabulag sa mga kabulastugan mo. Kasi yun eh. Sinasabihan mo ko ng sibuyas, sinasabihan mo ko ng kung ano-anong pangit sa lahi ko, tama? Half Sri Lankan. Eh di half baho pala yan. Bababaho yun eh. Kaya naman pala, makabaho pala dapat ang pangalan niya, hindi makagago. Makabaho. Oo. Kaya hiya naman yung lahi nung tatay niya. Nag-anak siya ng isang duwag na katulad niya. Kinangina mo, hindi ka bagay dito sa Pilipinas. Pasalamat ka, hindi ako naging senador. Kung naging senador ako, ikaw, o-order ako ng pangalawang tukhang. Ikaw una kayo patutukhang, animal ka. Wawakasan na kitang Sri Lankan ka. Hindi ka naman Pilipino eh. Wow, Indiano ka o Sri Lankan na ano. Tingnan mo nga, ang lahi mo, pinakamabahol lahi. Di ba? Yung lahi mo nga, pinakamabahol lahi eh. Hindi ka naman Pilipino, puking ina mo eh. Yung lahi mo, yan ang pinakamabahol lahi. Yan lahi mo nga eh. Yan ang pinakamabahol lahi sa balat ng mundo. Hindi ka ba nahiya? Hindi ka ba nahiya sa mga Pilipino? Nakikipilipino ka lang? Mabaho yun, mabahong tao yun eh. Pinakamabahong lahi sa balat ng Republika ng Pilipinas yun. Pinakamabahong lahi sa buong mundo pala yun. Yung lahi niya. Tingnan mo yung lahi niya. Pakabaho, di ba? Isinuka nga siya ro sa lahi niya eh. Kaya dito nagtakbo sa Pilipinas eh. Kaso lang, Gusgusin, ayan na ang partida ko sa'yo. Partida na to, hindi ako full-blooded Filipino. Pero literal na winawasak kita. Oo, talagang nilalagari kita everyday. Alam mo yon, sa lingwahe mo mismo. Could you imagine? Isang half Filipino, mas may puso at mas totoo sa'yo. Sa kapwa mo at sa bansa mo kuno. At mas beloved ako ngayon kaysa sa'yo. Ha? Sa totoo lang, kung maglaban tayong dalawa, magbotohan tayo dito sa Pilipinas, sa bansa mo kuno, di ba? Definitely, mas maraming boboto sa akin. Oo, sa mismong bansa mo. At least ako, nagyabang ako, putang ina, minahal ako ng taong bayan, buong Pilipinas yung tinulungan ko, di ba? Ayan na sinasabi ko sa'yo, Gusgusin. At sino ka naman? Para malaman mo kung ano ba ang amoy ng iba't ibang mga lahi sa mundong ito. Diyan pa lang, napaghahalataan na napakaliit ng utak mo. 2026 na, malapit na. And yet, nasa racism ka pa rin? Bugbugin mo yung mukha mo, gunggong. Anong klaseng utak mo? Yung mga ganyang tao na may ganyan pa rin klase ng mentalidad ay literal na mga taong makikitid ang utak. Walang may kasalanan. Kung ikaw ay pinanganak ng kulay itim, kulay dilaw, kulay brown, at maputi, wala na po yan ngayon. At bawat tao, bawat bansa, may sari-sariling kultura at tradisyon. Humanitarian ka pa naman? Doctorate ka pa naman sa humanities kuno? Di ba? Ay, sa lahat ng mga nangulang niya sa akin, ay magbago na kayo. Ay, pag hindi kayo nagbago, ay pag nakita ko kayo, ay bubunutin ko ang yung buhok sa ilong at kilikili, at ipangunguya ako sa inyo, ay magbago na. Love na. Oh, magpakabuti na lang. Ang alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko po sa Cambridge Training College of London. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa Humanities and Philosophy. Yan po ay ako po ay nakakahiyang sabihin
Ay, ako po ang top notch, Chef. Ay, panoorin nyo lang ang aking graduation. Kaya yung ayaw mabunutan ng buhok sa ilong at kilikili para maipanguya, ay magbait-bait na kayo at magbaitan na tayo. Ito'y panoorin ninyo. Once again, Dr. Manolo I. Serrano. Our next award I'd like to call is Dr. Francis Leo Antonio Marcos. He has been awarded Most Inspiring Filipino Philanthropist, a pandemic hero during the pandemic, to receive his PhD in Humanities major in Social Services and Community Development. Hindi mo alam yon? Ha? Ano ka? Papaano ka dyan? Mambubukol internationally? Kung grabe ang tingin mo sa mga Indiano, sa mga Sri Lankan, mababaho. Aba, sayang din yun, Norman Gusgusin. Alam mo, napakaraming pera sa mga bansang yun. Sayang yan. Marami ka rin sana mauuto dyan. Oo, wala. Nang insulto ka lang ng insulto. Masama yun. Dapat hindi ganun. Dapat, mahalin mo yan. Malay mo. Dahil ngayon, expose ka na sa Pilipinas, di lumipat ka ng ibang bansa. Yun! Ay, kung kaya mo mang ibang bansa, Sige nga, ililibre kita ng ticket mo. Kahit two-way ticket. Sige nga, ililibre kita. Bibilhan kita ng ticket, business class, kahit saang bansa mo gusto. Ay, oo nga pala. Paano ko nga pala makakalabas ng bansa? May mga hearing ka sa mga human trafficking mong kaso? Oo! Akala mo hindi namin alam yan, no? Lagot ka ngayon, hindi ka makakalabas ng bansa. At ito pa, ang pinakamalupit sa lahat, mga kahombre ko. Pinakamalalaho sa lahat. Napakatindi mong mang-insulto kasi hanggang dyan na lang ang kaya mong gawin. Hindi ba mas ka-insulto, mga kahombre ko? Yung tipo ng sitwasyon mo ay ang mga kasama mo mga taong hindi mo naman kadugo. Magpapasko na, Norman Gusgusin. Look at yourself. Look at your life. Tignan mo naman ang buhay mo. Kasama mo si Casper. Wala ka bang pamilya man lang? Wala ka man lang anak? Wala ka man lang maipakitang real happiness sa mga videos mo? My God! What a cheap guy! Diyos ko! Kaya hindi ako natutulog. Binabantayan ko lang ang sarili ko. Nakakasuka! Imagine niyo mga kahombre ko, mas ipineflex niya ho yung Sheraton Hotel. Ano naman ka-flex-flex dyan? Ha? Hindi hamak naman na kahit tinola lang ang ulam namin. Tuyo lang ang ulam namin. Ang mahalaga, magkakasama kami ng pamilyang binuo ko, mga kahombre ko, sa isang table. Napakasaya na noon. At ang tubig namin yung tubig na kriminal na sinasabi at tinatawag mo. Bro mo, tubig lang na iniinom ko, Aquapana. Ikaw, gago, ano iniinom mo? Ano iniinom mo? Criminal water, di ba? Wala ka na. Napakasaya nun. Kasi yung buong pamilya ko kasabay kong kumain. Kasama ko sa bahay ko. Kesa naman ganyan, wala kang kasama. Ang kasama mo ay tanging tao na iniisip mong makakapagtanggol sa'yo. Hindi ka niyan minamahal kasi nilalaglag ka niyan kay Food Genius. Sorry, nasabi ko. Buha ka ng ina niya. Hindi mo kasi alam yun. Kasi mahina utak mo. Hindi ka pa ba nakakahalata? Walang ambag sa lipunan yan. Ito, regalo ko sa'yo, Norman Gusgusin. Tumatanggap yan. Pailalim. Oo.
check mo kasi ng ayos. Naku, Norman gusgusin. Yan, mga kahombre ko. Yan ang masaya, ang magkaroon ka ng pamilya. Hindi yung i-flex mo, yung masasarap na pagkain sa Sheraton Hotel. Who cares? Anong gagawin mo sa masarap na pagkain? Sa'yo na lahat yan. Sa'yo na yan magandang lugar, magandang pagkain, casino, good life, kung ano mang naiisip mo. Kasi para sa akin, hindi ka flex-flex yan. Ang super flex para sa akin, yung maipakita ko sa inyo na napakasaya ng buong pamilya ko. At napakabuti kong tatay at asawa sa mga anak ko. And yes, kasabay ko sila sa hapagkainan. At everyday ko silang kasama. Hindi yung ganyan. Diyos ko, Lord! Ay, nako. Yan nga yung sinasabi ko. Ako, alam ko, sa sarili ko, kahit ako lang, madidismiss yung kaso na yan. Kompleto ko na ebidensya eh. Sila kaya, madismiss kaya yung kaso nila sa akin. Hindi nila madidismiss yun. At wala aregluhan yun. Gamitin na nila lahat ng connection nila. Ganun yun. Gamitin na nila. Lahat ng connection nila, gamitin na nila. Magtulong-tulong na sila. At tigilan mo na ako dyan sa FG Group o Food Genius Group mo na yan. Kasi para sa akin, madidismiss talaga yan, mga kahombre ko. Wala ka namang kasimbasehan. At ano ba pinagsasabi mo na cybercriminal na kaso? Ano yun? Talagang yun ay cybercriminal. Kasi talagang sama-sama sila, parang sindikato silang lahat eh. Magkakakonnive sila eh. For your information, alam ko naman kung ano ibig mo sabihin. Kasi ang cyber libel ho ay criminal case. Yun lang yun, mga kahombre. Yun lang ibig niya sabihin. Libel lang ang kaya mong ikaso sa akin. Kasi wala naman akong ginagawang iba. Mahina ka pang talaga. Hindi mo na mapapabilog o matatakot ang mga tao. Man, tapos na yung era na yan. Literal na laruan ka lang. Puppet ka lang na nagsasalita para sa aming lahat. Wala kang kakwenta-kwentang tao. Real talk lang, man. Sobrang hina mo, man. Sobrang baba mo talaga. Utak mo ganyang kaliit. Logic mo, zero. Walang substance, ika nga. Wala talaga. Hindi ka talaga papalag. Wala, no chance, man. Hindi ka makakapalag. Wala, no. No. Walang sustansya. No chance! Walang kasusta-sustansya. At tandaan mo, Norman Gusgusin, kailangan mo munang patunayan ang mga hearsay mo sa korte dito sa Parañaque. At kailangan mo rin ipaliwanag ba't nag-file ka sa Isabela sa akin, tas nag-file ka sa Parañaque sa akin. Alam mo na forum shopping yan. Ha? Alam mo yan. So, ang mangyayari niyan, 2 beses na akong hihingi ng danyos sa'yo. Ubus ka talaga. Ubus ka talaga, Norman Gusgusin. Isipin nyo lahat ang pinagsasabi niyan. Alam mo, para makabayan, anong gagawin mo? Ha? Kasi wala ka ng kapera-pera, di ba? Papatanggal mo ngayon yung mga veneers mo. Ibebenta mo yan. Totoo yan. Yun na yung last. Talagang pagagawa ko yan sa'yo. Pag wala ka ng kapera-pera, sasabihin ko sa judge, tanggalin lahat ng veneers mo. Kasi sa buong katauhan mo, yan lang naman na may value. Yun lang. Okay na yon, masaya na ako. Ipe-frame ko yon. That's it. At wala kang karapatang sabihin na hindi madidismiss ang isang kaso kasi hindi ka naman judge. Sila kaya, madismiss kaya yung kaso nila sa akin. Hindi nila madidismiss yun. At wala aregluhan yun. At walang aregluhan, malamang walang aregluhan, talagang didikdikin kita ng patong-patong na kaso. Anong aregluhan? Gusto mo 5 taon pa tayo dito sa korte. Talagang dudurugin kita. Araw-araw sa tuwing magkikita tayo. Wasak na wasak ka talaga. Promise, Norman Gusgusin. Hindi talaga kita tatandaan. Kasi Diyos ko, hindi ka pa nakakatapat ng tulad ko. Literal, na may pang-waste ako ng pera sa'yo. Totoo yan, Norman Gusgusin. You'll see. Totoo, man. Kaya kong mag-alat ng pera para lang sa'yo. Nakafocus lang sa'yo sa korte. Ikaw ang may problema, hindi ako. Tandaan mo, Norman Gusgusin, hindi lahat ng tao ay may problema sa'yo. Marahil, ikaw rin ang may problema sa mga tao. Yan kasi hindi mo maisip. Dapat yan ay pumasok sa kokote mo. Huwag ibang tao isipin mo rin sarili mo.
Kasi man, hindi mo to kaya. Hindi mo ako kaya. Promise man. Hindi mo talaga ako kakayanin. At saka halatang sinungaling kang talaga. Halatang nako, hindi mo na alam kung ano ba talaga totoo sa'yo. Di ba ito yung sinabi mo noon? But open ho ako. Open ako. Hindi ho ako nagsasarado ng pintuan. Ako ho yung laging may second chance. But if they want to buy out peace, my house is open. I'm willing to lay down cards. Alam nyo kasi, mga kahombre ko, ganito kasi ang takbo ng utak niyan. Minsan, mayabang. Ako na may sumikat sa dami ng pera ko na ipinamigay ko sa Pilipino, bobo. Ako sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Minsan, galit na galit, kupal. Makagago! Makagago, putang ina mo! Pinapangalanan na kita, makagago, puking ina mo! Oh, yun. Puking ina mo, makagago! Makagago! Eto, talaga binabanggit na kita, makagago! Puking ina mo! Hayop ka! Pati yung inaanak ko, gusto mo pang magsinungaling para mapahamak yung anak, yung ama. Puking ina mo ulit! Walang hiya ka talaga, putang ina mong Indiano kang panghimbaho. Ngayon ka magpakita sa akin, puking ina mo. Pag hindi ko binasag-basag yung mukha mo, putang ina mo. Ngayon ka magpunta rito, ngayon ka magtabang-tabangan. Putang ina mo! Magtabang-tabangan ka ngayon. Oh, ano? Ayan, minumura kita, makagago, maliwanag, makagago, putang ina mo. Minumura kita. Oh, ngayon ka magtabang-tabangan, pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, ewan ko na lang. At dali, pumunta ka rito. Kahit dun lang sa gate, pumunta ka kung talaga matapang ka. Pag hindi ko binasag lahat ng ipin mo, sabihin mo, sinungaling ako. Susuko na ako sa'yo pag hindi ko nilugas ang ipin mo. Puking ina mo. Minsan, mabait. Actually ho, nung sinugod ho ako sa bahay ni Makagago, eto sir, sa inyo ko lang sasabihin. Nasa akin na ho lahat ng pagkakataon para tunawin siya. Pero mas nangibabaw pa rin ho yung pagiging makatao ko. Hindi ko ho siya tinuluyan. Totoo po yan. Ngayon, ang pinalabas ko na lang, wala ako doon. Pero obvious ho, nandun ako. Actually, nasa akin ho lahat ng pagkakataon para igupo siya. Para dalain man lang sana. Pero naisip ko, may pamilya yan. Naisip ko, baka may anak din. Pero mas nangibabaw po sa akin yung pag-iisip ng tama. Actually, hindi ko na ho pinatulan yun. Ginawa ko na lang, sinabi ko, wala ako doon. Para lang matapos na, hindi pa rin sila tumigil. And then suddenly ho, binigay sa akin ng security guard yung screenshot ng plate number ng sasakyan na ginamit niya. Hanggang sa nakuha ko yung plate number. May rights naman po ako para kunin yung plate number kasi yun ho yung sasakyan na ginamit para sugurin ako sa aking pamamahay. Minsan, pastor. Alam niyo, lahat ho tayo nagkasala. Totoo ho. Pinatawad ho ng Panginoong Hesus lahat ng kasalanan maliban sa isang kasalanan na walang kapatawaran. Ay kahit sa sinong magagaling na pastor dyan, kapag sinabi nilang ito'y may kapatawaran, hindi na ho ako maniniwala sa pastor at sa pare. Kasi Biblia na ho nagsasabi, maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan walang hanggan. Ika nga, magsisi ka man habang buhay, magpakabait ka man habang panahon, ay wala na hong kapatawaran yan. Biblia na ho may sabi niyan. Huwag nyo na hong ipagtanggol. Biblia na ho may sabi niyan Yan ho ang kasalanang walang kapatawaran. Ang pamamusong sa banal na espiritu. Tas paikot-ikot lang po yan. Parang menstrual period yan, mga kahombre ko. Totoo yan, mga kahombre ko. Pansinin niyo ho yan sa mga videos niya. May isang linggo siyang ganito, may isang linggo siyang ganyan. Crazy, man. Totoo yan. Pansinin niyo yan. Taka na, ikaw nga sumugod sa bahay ko, di ba? Tapos ikaw pa yun na-threat. May intensyon ka na ilihim sa akin na hindi ko masagot. Yung nilagay mo, last known address. Bakit ako umalis doon sa last known address? Di ba kagagawan nyo? Kagagawan mo? Lumusob ka nga doon, di ba? Paglipat ko, pinost nyo agad yung bahay ko. Paglipat ko uli,
pinost nyo uli. Di ba? Paano mo sasabihin last no napalipat-lipat ako? Bakit ako nagpalipat-lipat? Dahil kayo nagbabanta sa buhay ko. At wag mo akong maidamay-damay na nagpalipat-lipat ka dahil kila MG. Kasi hindi ako kasama dyan. Literal na ang nag-post niyan ay yung Facebook page na Food Genius Vlog. Wala kang magiging patunay at wala kang patunay na ako yan. As of now, you are pointing fingers. At yan ay malaking kamalian mo. Hindi mo dapat ginagawa yung mga ganyan. Kasi dyan ka mapapahamak. Wala kang patunay. Nagkakaso-kaso ka lang. Pag ikaw binalikan, talagang ngal-ngal ka. Yung ganitong kaliit, lalaki. Meron ka pa mga dinamay na tao doon sa dati mong tinitirahan. Yung Mr. and Mrs. Santos. Babalikan ka niya, Norman Gusgusin. Kasi gumawa ka ng gulo. At gumawa ka ng aberya sa buhay nila. Yayariin ka niyan. Ihanda mo katawan lupa mo, sabi ko sa'yo. Hihingi yan ng danyos sa'yo. Kasi hindi naman yan normal na tao lang eh. Na masisindak mo. For sure, may pang-abogado yan. Yari ka dyan, Norman Gusgusin. Babalikan ka niyan? Oo! Boss, di mo naman pera pinangtulong mo. Shoutout sa amin na OFW. Nagpadala sa'yo para humanitarian credit grabber, sinungaling pa. Nagpadala ka sa akin? Pingi resibo. Mas sinungaling ka. Eh, hindi ka nga OFW eh. Paano mo nasabing OFW? Eh, wala naman akong kilalang OFW ng pandemic. Tanga! Di ba? Di isa kang duldog. Alam mo yung duldog? Isa kang dugdog, tukmul pa. Pretending ka pa na OFW nagpadala. Asa ang resibo mo na nagpadala ka sa akin? Wala ka maipakita, di ba? O bakit? Uso ka sa trending. Tanga. Nuknukan ka ng inutil, nuknukan ka ng tukmol, ikaw ang credit grabber o kininam. Nung nakakulong ako, nung dumagsa na yung mga OFW na sumasama sa humanitarian ng FFCI at ng Semay Desperasa, tanga, ang lalaki ng tarpaulin, well-recognized sila, bobo, inutil. Kinanginan to, nung pandemic, solo yun, sarili kong pera. Pinagtuluan ng dugo ko't pawis yung ipinakain ko, including sa'yo at sa pamilya mo, tanga o kininam. Kung hindi ka ba naman tanga, nagsayang ka na ng 125, na mura-mura ka pa, Pasko. Di ba? Kinanginan to, akala mo may tira sa head naman ng tuka nito. Sasabihin mo pang OFW, gago. OFW, sapakin ko yung mukha mo eh. Galit na galit ka dito, Norman Gusgusin Pero sa bagay, ganyan talaga mga kahombre ko kapag literal ho na tinamaan si Gusgusin. Oo, kasi totoo yan. Yan ho ay totoo, kaya siya tamang-tama sa pool na sa pool. Anong humanitarian? Baka pinigay lang sa'yo at ikaw yung magbigay. Di ba? Tulad nung ginawa natin, mga kahombre ko. Ganon yun, hindi mo naman pera yun. Pera ng ibang tao yun. Credit grabber ka kasi. Dapat yung credits ay ibinibigay mo sa taong literal na nagbigay ng tulong. At hindi ikaw yun. Hindi totoo na pinapantayan mo yan. Walang ganon. Kunwari, 1 milyon ang ipapamigay, hindi 1 milyon ang ipinapantay mo. Kasi kahit yung 1 milyon na yun, hindi mo naman binibigay lahat. Ang dami yung patunay. Tama na ang panloloko, Norman Gusgusin, kasi hindi na talaga tatalab yan ngayon. Literal na, naku po, wawasain ka lang ng internet ng paulit-ulit. Di ka na makakaisa dito, Norman Gusgusin. Sapakin ko yung mukha mo eh. Grabe, mapapansin ho natin na binalik niya ho yung dati niyang ugali. Sabi niya, ayan na yung NBI raid, balala. Ulol! Sampalin pa kita, idamay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Ulol, sino tinakot mo? Gago, busy lang ako, kaya hindi ako naglalalive, poking ina mo. Diyan na daw NBI. Ulol, unggoy. Takot nga sa akin yun eh. Nadamay mo pa NBI, takot nga sa akin yun. Sige, magsumbong ka. Kinangina mo, ako pa tinakot mo, tarantado. Poking ina mo uli. Asartalo kayo, no? Kinangina nyo, hindi nyo ako kaya.
Hindi nyo ako kaya, pukin ng ina nyo, kahit sino pagsasabihin mo dyan. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sasampal-sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugunguso. O yan, record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, o sasampal-sampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin ko nguso. Ulol, kinang-ina mo. Tarantado. Kinang-ina mo, pa-NBI ka pang nalalaman, ukinnam. Dinadamay nyo pa yung NBI na nanahimik. Hindi, malaki galit ko dyan. Oo. Hindi sila boss, yung mga Mo sila. gamit nila. Pero hindi na sila pwede magkamali sa akin. Oo, siyempre. Magkamali sila sa akin. Mentras pinatawad ko na sila eh. Di ba? Pero subukan uli nilang magkamali, mga buwakan ng ina nila. Tawag ako pagtatatakotin nyo. Sapakin ko yung mukha mo eh. Pinagmumura na! Sasaktan pa raw yung tao? Oh my goodness, man. Sapakin ko yung mukha mo eh. Anong klaseng utak yan? Sa post ni Food Genius na kumakalat na reklamo ni Gusgusin, makikita nating naniningil ito ng 20 million pesos dahil naapektuhan siya ng severe emotional distress at anxiety. Inilapit naman ng isang netizen nito at sinagot ni Gusgusin, mga kahombre ko. At ito ho, nag-isagot niya. Ay, wala po akong anxiety. Wala rin akong stress. Sila nai-stress sa akin. At sila nagkaka-anxiety sa akin. Kasi ako, lahat ng ginawa nila, alam ko kaya kong lusutan. Pero yung mga kinasa ko sa kanila, hindi nila yung malulusutan. Magkakaalaman. Wala ka naman palang ganyan. Ba't mo isinulat sa korte? Nako. So, ebidensya na naman yan, mga kahombre ko. At hindi lang kung ebidensya, talagang babalikan ka namin. Nako po. Bobong kriminal? Grabe, hindi ka nag-iisip kasi sinungaling ka. Dapat di mo yan ginagawa. Nako. Kaya nga, ogag eh. Gago nga, ogag, di ba? Puta, ako lamang yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. Alam mo, makagago, parehas tayong gago eh. Gago rin talaga ako. Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan eh. Oo. Kasama mo ko. Nasa likod mo ko. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka. Yayariin ka ngayon, nakakayan tuloy. May panapat na kami sa mga katarantaduhan mo. My goodness. Sabi, ba't di kayo kilala ni BBM, sir? Gago ka pala eh. Di tanungin mo siya kung kilala ko rin siya. Tanga. Bobo. Isa ka pa. At mga kahombre ko, tandaan nyo, sa atin hong batas, papalaglang ang cyber libel kapag ang isang influencer ay binabanata ng isang influencer at yung influencer ay hindi sumasagot. At literal na makakapagpatunay na siya ay nagkaroon ng depression at anxiety, mga kahombre ko, sa mga pinagsasabi nitong influencer na to. At hindi niya kayang sumagot sa social media. Ayan ho, dyan ho e-epekto yon, mga kahombre ko. Dyan ho e-epekto yung cyber libel. Sa sitwasyon ho nito, mukhang kayang-kaya niya namang ipagtanggol ang sarili niya sa social media. Panay pa, mura niya. Di ba? Di ba? Sasabayan ko siya. Okay na, makaogag. Duwag. Puta, sampal-sampalin ko yung pagmumukha niya hanggang sa tumabingi eh. Tingnan mo lahat ng video ko, 2 beses isang araw, minumura ko siyang poki ng ina niya. Pinangangalandakan ko dito na wala siyang bayag, duwag siya, ampaw siya, hinrotot siya. Di ba? As sakit nun. Wala na sasakit sa pinagsasasabi ko. Hindrotot, walang bayag, buslog. Di ba? Wala na sasakit. Sa kanya na lahat. Kaput-aputahan ng ina niya. Di ba? Sakit. Di ba? Sobrang bastos ng bunganga na. So kung naibinabato ko sa kanya, di ba makagago, di ka ba nahihiya sa pamilya mo? Lalo na sa mga magulang mo? Di ka ba nahihiya, nagkaroon sila ng anak na walang bayag na katulad mo? Di ka ba nahihiya sa anak mo? Baka mapanood ng anak mo tong video ko. Ay, yung tatay ko walang bayag, naduwag. Di ba? Ulitin ko, aaraw-arawin kita hanggang sa mapanood ng anak mo, ng kaibigan mo.
anak mo, ng kaibigan mo, ng mga magulang mo na may isang FLM, okay? Na winalang hiya ka kasi nga walang hiya ka. Para hindi ka ba nahihiya mapapanood ng anak mo to? Mapapanood ng pamilya mo to? Na puta wala ka palang bayag, duwag ka. O kininam. So napaka-imposible niyan mga kahombre ko, no? Ang hirap pong paniwalaan na si Norman Gusgusin literal na na-stress at nagka-anxiety kasi sa kanya na mismo nang galing. Buti hindi ka nagkaka-anxiety. Ba't naman ako magkaka-anxiety? Puro troll lahat yan. Ano ka ba? Kung noon yung pandemic, kalaban ko, baka talagang kalaban ko, Bureau, DOJ. Hindi nga ako nagka-anxiety dun Tapos dito pa ako magkaka-anxiety. Ano ka ba? At ayon kay Gusgusin, mga kahombre ko, Nakatulog ako, haba ng tulog ko from alas 12 hanggang alas 7. Kasi bang kagabi ay wala akong hindi ako makakatulog kasi nga pupunta ako ng korte. Pupunta ako ng korte. Ayun. So, yung last na ikinaso sa atin nung 2020, nung pandemic, dito tayo, inakusahan tayo rito. Grabe. Ito yung nag-akusa sa atin na matindi na tayo raw ay scammer, tayo raw ay estapador, blah, 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 etc. And then finally, I have received the permanent dismissal from the Pasay RTC Branch 114 this morning. Kaya naman tayo ay grabe. Isa lamang yung patunay na talagang tayo ay winawalang hiya lang nila. pero ganito kasi yan mga kahombre ko ha. Dati kasi, nitong mga nakaraan, ang sinabi niya ay wala daw siyang kasong estafa or scam. Si Dong daw, may pending kasong estapang katulad ko. Gonggong! Wala akong pending na kasong estapa. Gonggong ka talaga. Ay, nako! Apakagonggong mo. Wala akong pending na kasong estapa at wala akong kasong estapa. Gonggong! Laki ng gonggong nito. Kung ano-ano pinagsasabi po, Paano na yan, gusgusin? Kinakain mo na naman ang sarili mong salita. Buntot mo, kagat mo. Ano ba talagang totoo sa'yo? Pangalan mo hindi totoo. Birth date mo hindi totoo. Kahit nga tatay mo hindi totoo. Ang tatay ko po ay si P. Marcos. Si Paking. Pacifico. Edralin Marcos. Bakit nakawin kami? Parehas kaming Ilocano. Ano ba talagang totoo sa'yo? Asawa mo nga hindi mo kilala? Hindi totoo? Ano pa naman yan? Norman Gusgusin? Ha? Isa na lang ata yung totoo sa'yo. Kundi yung si Casper! Casper! At ito pa mga kahombre ko, magtataka kayo. Bakit wala na yung dalawa niyang itlog? Excited ako dyan, Norman Gusgusin! Nako-contact na namin yan at magsasalita yung mga yan at ikukwento rin nila kung ano ba talaga ang totoo sa'yo. Lagot ka dyan, oo. At Norman Gusgusin, huwag ka masyadong magpakampante. Sa tingin mo, porket nanalo ka lang, tuloy-tuloy na ang pagkapanalo mo sa mga kaso. Masyado ka pong kampante, bossing. Alam mo kung bakit? Kasi iba ako sa mga nakalaban mo. Ayan nga, alam mo na yan. Wasak na wasak, durog na durog ka nga ngayon di ba? Iba si Makagago Wazapman sa lahat na nakaharap mo. Kasi this time, ako yung tunay mo. Nakatapat. Ayan yung nangyayari kapag kaharap mo na ang iyong katapat. Malalambot ka talaga, wasak ka talaga, at habang buhay ka ng sinungaling. Paulit-ulit mo ba namang ginagawa? These past few months, lahat ng sinabi mo, puro kasinungalingan. Sa 10 sinabi mo, 11 ang kasinungalingan. Wala na naniniwala sa'yo. Yung mga nagko-comment sa'yo, kayo-kayo rin lang yan. Real talk. Iniiba-iba mo lang pangalan. Wala ka nang maloloko dito. Tapos na.
Tapos na! Alam mo, Norman Gusgusin, yung mga nakalaban mo, binitawan ka na. Kasi alam mo kung bakit? Nabubwisit sila sa iyo eh. Nag-aaksel lang silang oras, sa korte, makita kang, magsinungaling, magpaliwanag, and all that. Sa akin, Norman Gusgusin, kabaligtaran ang mangyayari. Oo, talagang kahit 5 taon yan, didikdikin kita sa korte. Legit yon, Norman Gusgusin. At paulit-ulit kong gagawin yun. Hanggang sa wala ka ng mukhang maihaharap sa korte. 50 anyos ka na pataas. Hinaharap mo pa rin ang libel mo. Hindi ba mas nakakahiya yun? Ha? Humaharap ka sa judge na halos kaedad mo, tas ang kaso mo, cyber libel. Nakakahiya, Norman Gusgusin. Kaso lang, mga kahombre ko, alam nyo ba kung ba't bumabalik siya sa katarantaduhan niya ulit? Simple lang, walang views eh. Wala kasi pumapansin. Sa kanyang pagbabago kuno, mahina ang palipad, mga kahombre ko. Wala na naniniwala eh. Durog na durog talaga. Alam niyo kung sino dumurog sa kanya? Hindi ako. Hindi ang mga kahombre ko. Siya rin. Siya rin ang nanlalaglag sa sarili niya every damn day, mga kahombre ko. Alam nyo, ito yung tao na napakadaling ibaon. Kasi pagkabaon niya sa sarili niya, saka niya siya gigisahin. Wasak na wasak, di ba? Easy, man. Easy peasy, kumbaga, di ba? Super easy. Kaya Norman Gusgusin, payo ko lang sa'yo, maghanap ka na ng matitindi mong illegal team. Sigurado naman, may group of illegal team ka. Kasi ako may group of legal team ako, ha? Legit yan. Eh, ikaw may group of illegal team ka, di ba? So yan, galingan mo, ha? Kasi legit, lahat ng sinasabi mo, babalik sa'yo. At wala kami ibang gagawin, Norman Gusgusin, kundi ibalik lang yung mga sinabi mo noon, tapos i-play yung mangyayari sa'yo. Patay ka, sobrang lap trip na naman to. Ay nako, ang aming laruan. At ito, Norman Gusgusin, wala ka ng views. Once na binitawan kita, wala nang papansin sa'yo. Alam mo yan, Norman Gusgusin. Kaya puros kasinungalingan ang ibabato mo. Kaso lang, kapag wala kang patunay na konkreto, sinungaling ka habang buhay. Yun na yun. Dapat, pagka magsasabi ka ng kasinungalingan, dapat meron kang mabigat na konkretong ebidensya. Otherwise, sinungaling. Angel Goldbars, good evening po. Ano po official statement nyo regarding MG interview? Hindi ko pa napapanood, so wala pa ako statement. Alam mo, wala akong planong panoorin eh. Di ba? Wala akong planong panoorin. Ano naman ang mahihita mong panoorin? Ano naman ang sasabihing matino nun, di ba? Kapag ka hindi naman makakatulong sa buhay ko, ba't ko papanonoorin yun? Di gawin nila yung gusto nila at gagawin namin yung gusto namin. Ganun lang yun, ikaw naman. Mga kahombre ko, kaya ayaw niyang panuurin yung video namin ni Asek Lacanilaw. Alam niyo kung bakit? Kasi may matututunan ka doon na leksyon. Alam niyo kasi, ang mga pinapanood lang niya na video, yung puros kasinungalingan, kahangalan, katarantaduhan, which is yung video niya. Alam niyo mga kahombre ko, ayaw niya yung may mga matututunan siya mga bagay. Ayaw niya yung mga ganyang bagay. Kasi dapat, siya lang ang nakakaalam ng lahat. At dapat lahat ng sinasabi niya lang, yun tama at totoo. Hindi siya makakapayag. Imagine niyo mga kahombre ko, hanggang ngayon, corroborate pa rin ang collaborate niya. Corroborated sila, as in corroborated. Corroborated yun with full fact evidence yun. Ang sabi na niya ay subbuena pa rin. Boss, ba't subpuena? Subpuena. Subpuena. Pronounce. Iyon ang gusto ko eh. Subpuena. Subpuena. That's how you spell it. Subpuena. Ang dami nang nagko-correct sa kanya.
hindi niya pinapansin. Ganyan siya, mga kahombre ko. Naintindihan nyo? Sa mga simpleng ganyan na situation, dyan pa lang, mga kahombre ko, alam nyo na. Real talk yan, di ba? Oo. Nako naman. Subukan mo i-dismiss mga kaso ni MG Unggoy. Isang hearing lang yon. Dismiss lahat yon. Isang hearing lang yon. Baka nga eh. Yung Panginoon mong iyakin, wala yan. Walang kwenta kaso nun. Yung ikinaso ko sa kanya, sa grupo nila, yun. Hindi madi-dismiss yun. Pustahan tayo. Taka mo? At anong pustahan na sinasabi mo, Norman Gusgusin? Eh, wala kang ang pamusta. Sino magbabayad niyan, ha? Manlilimos ka na naman sa YT? Wala kang ang pambayad ng abogado. Gusto mo pang makipusta? Walang iya ka. Tama nga talaga si Tita Christy. So, ibig mong sabihin na Mrs. Mangusin, ang ibig mong sabihin, pumupusta siya na walang pera? Yes, yun ang Talaga? ugali niya. Makiki-jamming siya, makikihalubilo siya sa isang pulong, sa isang sa kung ano-ano mga games yan, na wala man lang siyang nisingkong bulag sa bulsa. Ganon. At kung pwede nga lang ako sigurong pati ako isasang lanay. Ganon. Dati mong asawa na yan, nagsasabi, di ba? Naikipagpustahan kayo, wala ka namang kapera-pera. Patawa talaga to. Boss Epelem, ikaw na ata katapat ng mga dinis ni MG dati ng mga sinira niya. Ay, oo, pipilitin natin, ipapakulong ko talaga yan. Oo, hindi ko papaareglo yung mga kaso nila, mabigat yun, yung grupo nila. Pero yung mga pinagkakakaso niya sa akin, ano yan, kasong iyakin. Oo. Lahat ng kinaso niya, nabasa ko na, kasong iyakin. Advisean nyo na siya, kumuha ng sobrang gagaling na abogado. Partida, baka gamitin ko rito, lawyer na lang eh. Hindi pa sila manalo. Huwag kang mag-alala sa mga abogado ko. Kasi alam mo, Norman Gusgusin, kapag tama at totoo ang pinaglalaban mo, siguradong mananalo ka. Kapag sinungaling ka yan, dyan ka magtaka at dyan ka matakot kasi wasak ka talaga dyan. At ano namang problema sa pagiging lawyer? Ba't parang ang baba ng tingin mo, ha? Bakit sinasabi mo partida? Baka ang gamitin ko na lang sa'yo ay lawyer. Partida, baka gamitin ko rito, lawyer na lang eh. Partida, baka gamitin ko rito, lawyer na lang eh. Grabe! Ganyan na palang kaliit ang tingin mo sa Public Attorney's Office. Partida, baka gamitin ko rito, lawyer na lang eh. Huwag kang mag-alala, Norman Gusgusin. Kasi hindi rin nila tatanggapin yung isang katulad mo. Sino ka ba? Baka hindi mo na itatanong. Ang PAO, mga kahombre ko, yan mga yan ay yung mga abogadong may malaking puso. Nag-aral sila all these years para paglingkuran po ang publiko, ang mga mahihirap, mga kahombre ko. Tapos, nilalanglang lang ng tao na ito. Sino ka ba, Norman Gusgusin, para sabihin mo yan? Partida, baka gamitin ko rito, lawyer na lang eh. Alam mo, Norman Gusgusin, yes, PAO na yan. Hindi ka papatulan yan. Gets mo? Kasi sa lahat ng tao sa buong Pilipinas, ikaw yung pinakamahirap ipagtanggol. Kasi sarili mo, ibinabaon mo. Kahit gaanong katalinong abogado, hindi ka kayang ipagtanggol. Ang hirap. Yan ang totoo. Huwag mong idinadamay ang mga PAO lawyers. Kasi di hamak naman na sobrang respetadong mga tao yan. Hindi tulad mo na isa ka lang basura. Hindi ko pa nga siya kinasuhan sa yung mga insult pagmumura niya sa akin eh. Nakapending pa yun. Ipapile ko na lang. Ipapile ko na lang. Diba? Nakapending yun. Ipapile ko na lang yun. Pero ipapile ko yun sa ibang residence ko. Kukuha muna ako ng ibang residence. At sinasabi mo na nakapending yung complaint mo sa akin. Dapat pag ganun, na-file mo na yung complaint mo. Tama? Kasi sabi mo nakapending na yung kaso mo sa akin. Di ibig sabihin, wala ka sa tama mong pag-uutak.
Strong Igorot at work! Di ba? Ibig sabihin, hindi nakapending. Ibig sabihin, hawak mo pa lang yung complaint. Hindi ka gumalaw, tama? Oh, sino ngayon ang tanga, di ba? Ano ba nangyayari sa utak mo? Ha? Ano ba yan? Paano ba yung takbo ng isipan mo, Norman Gusgusin? Are you with us? Knock, knock! Hello? Nandyan ka ba? Ha? Grabe! Ang babaw mo masyado. Nakakasuka. Iyakin. As inuknukan na iyakin. Hindi ko pa nga siya kinasuhan doon sa mga pang-iinsulto at pagmumura niya sa akin eh. Kinasuhan ko lang siya yung action niya, yung deeds na ginawa niya. Doon pa lang. Pero kung yung bibilangin natin yung count ng pang-iinsulto niya sa akin, yung cyber libel count niya, 1,000. 1,000 counts. Hindi ko pa ginagawa yon. Pero gawa na yung complaint doon. Pero nag-iisip muna ako kung saan ko ipapile. Kukuha muna ako ng residency. Baka sa Pasay siguro para may tira. Oo. Di ba? At anong sinasabi mo? Nasa remedial law yan. Dapat 6 na buwan ka nang nakatira sa residence mong bago ka magkaso. Otherwise, ayan ay malinaw na forum shopping. Alam mo ba, Norman Gusgusin, i-play ko lang yung video mo na yan, i-transcribe ko lang yan ng ayos, wasak ka na. And actually, Norman Gusgusin, to tell you the truth, nasira ka. Sayang may laban ka sana. Nasira ka kasi nag-file ka against me sa Isabela. After nun, nag-file ka sa Parañaque. Nasira ka doon. Sana, lehitimo na nag-file ka na lang sa Las Piñas, yun na yun. Mas okay sana yun. Mas may palag ka sana doon. Kaso itong ginagawa mong talon-talon, hindi ganyang katanga. Katulad mo, ang justice system sa Pilipinas, wasak ka talaga. Oo, yan ang totoo dyan. Nako, Norman Gusgusin, ano ba nangyayari sa'yo? Nasaan ba ang utak mo? Anong nangyari? Akala ko ba meron kang group of lawyers? Ang meron ka ay group of illegal team. And actually, yung dalawang kasama mo, nilayasan ka pa? Oo! Ang natira na lang sa'yo ay si Casper. Di ba? Ang ganda ng buhay niyan, mga kahombre ko. Magpapaskong walang pamilya. Magpapaskong walang mga anak. Magpapaskong mag-isa kasama si Casper. Oh my... Grabe, Norman Gusgusin. Talagang doble kayo, Siyempre, Noche Buena. Baka pahirapan ka niyan. Oo. Grabe yan, mga kahombre ko. Alam niyo yun? Diyan pa lang, kitang-kita nyo na wala talaga tong kaligayahan sa buhay niya. Wala ho itong pamilya man lang. This guy is just sad. Malungkot ho itong tao na ito, mga kahombre ko. Walang-wala talaga to. Alam niyo yun? Kaya, Norman Gusgusin, relax ka lang. Kasi totoo yung sinabi ko. Gagatasan kita ng gagatasan. Hanggang sa suso mo, ang lumabas ay dugo na lang. Diba? So pag naubos ang dugo, okay lang yan. Puti ulit ang lalabas. Nana na yon. Dahil nagka-infection na. Gagatasan pa rin kita. Oo, talaga, sagad, man. Huwag kang mag-alala, ha? Mawawala ako panandalian. Ilang linggo. Kasi Norman Gusgusin, syempre may pamilya ako. At nakakalabas ako ng bansa. Di ba? Kasi may passport ako. Alam mo yun, man. Ang sarap ng buhay. Fly! Oh my God, ang ganda, di ba? Hindi ako kasi katulad mo Na alam mo yun, laging solo flight, ang kasama yung taong hindi niya kaano-ano kahit Pasko at Bagong Taon. Ako kasi hindi ako ganyan. Ako, Norman Gusgusin, ang saya ko. Ipapakita ko sa'yo, man. Yung katas ng iginatas ko sa'yo, talagang papakita ko yan sa'yo, Gagastos talaga ako. Mag-e-enjoy talaga ako. Kasi ang sarap mabuhay kapag ikaw ay nasa tama. Ang sarap kapag ka ang laban mo ay laging patas. Hindi ka nang lalamang ng tao. Ang sarap, Norman Gusgusin. Diyos ko, promise, man. Enjoy yun. Ang saya, Norman Gusgusin. Hindi mo alam yun, no?
Kasi wala kang ganung life eh. Di ba? Oh my God! A sad little old guy. Iiyak mo na lang yan, oo! At saka sakto rin naman mga ka-hombre ko yung pagtigil ko. Para naman mapunong ulit ang suso niya. Pagbalik ko, di gatasan ulit natin. Yes! Boss, sabi ni ASEC, pwede pa i-apila yung revocation. File a motion for reconsideration daw, sabi ni ASEC. Magandang balita yan, boss. Maayos na usapan lang. Maayos naman ang interview niya. Hindi. Sabi ko nga, tigil na muna ako kay LTO. Maaaring ginawa lang niya yung trabaho niya. Kaya tigil muna ako sa kanya. Inamin ko naman, nagkamali ako. Pero sana nakita naman ni ASEC Lacanilaw, 20 taon na ako nagmamaneho. Hindi ako na-involve sa any vehicular accident. Hindi ako na-involve sa any road rage. Law-abiding citizen ako eh. Oo. Kahit na nung karamihan ng pera ko, law-abiding citizen ako. Nalibang lang talaga ako nung nakalive ako. Kaya nakalimutan ko ikawit yung seatbelt ko. Which is, inaccept ko naman. Kaya ako naman binanatan lang si ASEC. Nagtanong lang naman ako. Okay, nagtanong lang naman ako, ASEC, bakit? Kamusta naman? Bakit yung sasakyan ko na naka-alarm, na-i-transfer? Kumbaga, syempre, nagtanong lang. Nirevoke kinabukasan, di nabwisit na ako. Kaya sinabi ko, pinagmamalaki mong peke, plaka ko, bla 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 bla. So, yun lang naman yun. At the end of the day, I know my mistake. Alam ko naman yung pagkakamali ko. Alam ko naman yung pagkakamali ko. Tinanggap ko na nga eh. Kaya nga ngayon, nagpapadrive ako eh. Di ba? So, yun lang yun. Maaaring si ASEC ay nadala lang din siguro ng mga sulsul ng iba. Pero along the way, alam ko matino naman tao yan eh. Maaaring nadala lang din ng sulsul. Oo, tapos, ayun. Basta let things let the court take its own course. Yes. Ayun lang yan. At saka bakit biglang bumait ka kay ASEC Lacanilaw? Nakaramdam ka na ba ng matinding pagkaduwag? Mukhang umurong ang betlog mo na naman dito Parang nung araw lang na nalaman mo na nasa labas ako ng subdivision mo. Ay, nako. Parang kailan lang Mangusin, hindi ka talaga nagbabago. Wala talagang pagbabago sa'yo. Pag siya nag-insult, hindi ko pa nga siya kinasuhan sa mga cyber libel na ginawa niya sa akin eh. Ang ikinaso ko pa lang sa kanya, yung matitindi lang na talagang may kaganapan, may ebidensya. Kasi yung salita lang yan eh. Mas matindi pa nga siya magmura sa akin. Tandaan 3 beses siya naglabas ng video bago ko gumanti. At marami pa siya dinilit na video niya. Yun ang pagkakamali niya. Di ba? Talagang literal na ikaw na ang ultimate sinungaling. 2 video lang ang ginawa ko sa'yo, documentary pa yun. Ano ba yung isang video na ginawa ko sa'yo? Hindi ba yun yung video na pinupuri kita? MG, ano ba talaga, ano sa tingin mo ang pangyayari na to? Sa tingin mo ba, ano ang nabudol ka ba ni FLM? Tinarantado ka ni FLM? Napaniwala ka ni FLM? Mga ka-hombre ko, at the end of the day, ang sagot ko lang dyan is this. Mas maganda na sabihin natin na budol niya ako. Sabihin na natin na influensyahan niya ako. Sabihin natin na paniwala niya ako. Pero ang pinakamahalaga dito, mga ka-hombre ko, ay na-influensyahan niya ako sa magandang bagay. At least, kahit na sabihin natin na gumaya lang ako sa kanya, ginaya ko lang yung challenge na, inaccept ko lang yung challenge na, but at the end of the day, tumulong din ako. At the end of the day, napilit niya, nabudol niya akong gawin ang pinakamalaking naitulong ko sa karir ko. Because at the minute, sa San Pablo City, Laguna lang ako tumutulong. I've never done things like this na dito na ako sa Manila tumutulong. I've never done that. That's what's up. I know he's coming out. I definitely know he's coming out. And he's coming out at ang mga haters ni FLM will feel very, very sorry for this. For real. God, ayoko na magsalita, man. It's gonna be so crazy when he comes out. He's gonna come out. I'm sure.
100%, bro. Maybe not this month, maybe next month, maybe in 3 months time, but then mag-iingay siya sobra, man. Mas magiging matunog pa siya sa presidente when he comes out. For real. It's gonna be crazy. Anyway, salute pa rin sa'yo, FLM. May mga nagawa ka mali sa tingin ko, sa tingin ng batas. Pero para sa akin, syempre, hindi naman kita kilala ng ganong kalalim. I don't know. Walang tunay na patunay kung talagang ganon kang kawalang yan. So, that's what's up. One love, good fucking vibes. We out. At the end of the day, mga kahombre ko, there will always be a rainbow after the rain. So, sana maintindihan niyo yung mga salitang yan. Tama nga naman, 3 video. 1 papuri, 2 documentary. Hindi kita tinitira. Tama? Ay, mali ka na naman, oo. At sinasabi mo na mas matindi ako magmura sa'yo? Sa'yo? Pag di mo to ginawa, araw-araw ikaw ang gagawin kong content. Araw-araw walang hiyain kita. Araw-araw mumurahin kita, ipapahiya kita hanggang sa mapanood ng kamag-anak at ng kalahi mo to. Na minumura kita, na hindi ka makasagot, na hindi ka makapalag. Di ba? Hindi ka ba nahihiya na baka mapanood ng anak mo, Papa, may mama sa video, minumura ka, wala ka daw bayag, gagabalat daw yung bayag mo, wala ka daw magawa. Pelem, pasagot nga, kailan nagmura si Makagatas? Sobrang updated ako sa inyong dalawa. Kailan siya nagmura? Eto, sample. Eto. Sasample lang kita po. Kailan nagmura? Eto. Eto. Hindi ako natatakot mahuli man ako. Tangina mo, magalaw na tangina mo. Anoy no, ay tanginang makapagal nila lahat ko ng Pinoy. Ano, hindi ba nagmumura? Edi review mo lahat ng video niya. Ngayon nga lang bumait yan eh. Kasi natakot sa akin, bumait. Masyado ka namang updated. May Paul na bakit siya? Alin ang mas Paul? Yung mamura ko siya ng PI o ng putang ina? O yung ginagawa niya na i-post na ako ay kriminal? Na ako ay convicted criminal? Ano ang mas malala doon? Sa tingin mo? Blairman. Tanga, bobo ka rin. Eto para sa'yo. Tangina mo rin. Isa ka pa, ibabahig mo pa talaga, iwe-weigh mo pa. Ayan, para sa'yo naman to, Blairman, kinangina mo rin. Diyos ko naman, lahat ng tao dito na nanunood sa ating dalawa, alam yan kung sino ang lehitimong tarantado sa ating dalawa. Kung sino ang lehitimong nagmumura, nangiinsulto at nandadamay pa ng pamilya at anak. Mura-murahin kita ng putang ina mo, puki ng nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, putang ina mo, puta asawa mo. Kahit mura-murahin kita, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putahan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Ikaw yun. Kung meron ka mang proof na ginagawa ko yung katarantaduhan na ginawa mo sa akin, madali lang yan, Norman Gusgusin. Ipakita mo, di ba? Kung meron. Kasi hindi po pwede na puro hearsay lang tayo dito. Kapag meron kang ibabato, patunayan mo. Kasi kung hindi, siya dagdag sa patong-patong na kaso mo yan. Easy. Easy, man. Easy ka lang. Yari ka dyan. Pag di mo napatunayan yan, patong-patong na kaso ka ulit sa akin. Tandaan mo yan, Norman Gusgusin. At saka alam ko naman kung ba't parang ang bait-bait mo na ngayon. Ni hindi mo na ako mamura, no? Ni hindi mo na ako mainsulto. Wow! Huwag ka magpaliwanag masyado sa internet, Norman Gusgusin. Dapat ipaliwanag mo yan sa abogado mo. Kung meron man tatanggap sa'yo, di ba? Sa abogado mo yan ipaliwanag kung papaano niya yan ipapaliwanag sa korte. Huwag ka dito magpaliwanag kasi wala naman naniniwala sa'yo dito eh. At kung walang naniniwala sa'yo dito, mas hindi ka paniniwalaan ng judge kasi wala kang proof. Wasak! Meron pa siya doon nilagay, threat. Ang sinasabi ko daw secret. Pati yung pagsagot ko sa pagsagot ko dito. Halimbawa, may nagtanong kasi
Sir FLM, sabi nung nag-i-interact kasi ko eh. Nag-i-interact ako eh. May nagtanong, boss, paano pag sinugod ka ni Makagago kasama yung mga team niya dyan sa bahay mo? Anong gagawin mo? Aba, anong sagot ko? Subukan niya akong sugurin. Susugurin niya ako rito sa bahay ko? Didikit pa lang siya sa pintuan, sa gate. Babariling ko na siya. Yun ang sagot ko. Nakikipag-interact ako. Ha? Ganong kabobo sila. Nagbanta daw ako. Ang galing din ng abogado niyan. Ay, nako. Paanong nakikipag-interact ka? Diyos ko, Lord, ito yung full context, Sabi ni Miss Yama, go boss, mapapahiya ka men. Ngayon, nagsabi ka pa, pupuntahan kaya sa bahay niya, wala yung waiver na yan. Pupuntahan ko sa kanya. Ilalive ko mismo, abangan nyo. Wow! Asan na? Puking ina mo, asan? Pag nakarating ka dito sa harapan ng bahay ko, totodasin agad kita. Yan, promise. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano ba? Barilin kita sa ulo. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, kasi nilusob mo na ako dito eh. Asan ka? Dali, punta ka rito. Kinang ina mo, puro ka kayampangan, hindot. Lulusob ka sa bahay ko. Pag nakita kitang lumusob dito sa bahay ko, diyan, dumikit ka lang sa gate ko, dumikit ka lang. Babarilin na kita sa ulo. Yan, i-record niya yan. Hindi yan pagbabanta. Nilusob mo ko sa bahay ko eh. Di ba? Asan na? Akala ko ba ilalive mo? Akala ko pupuntahan mo ko, ilalive mo ko. Asan ka na? Asan ka na? Lakas pala ng abas dito. Buha ka na inat to. Puro ka kasinungalingan. Puro ka pala kasinungalingan eh. Asa ka na? Asa na? Hindi ba? Durog na durog ka na naman. Napakasinungaling mong talaga, nako. Naalala ko tuloy, yung kay Vice Mayor Bernabe mong sinabi. Yung Jaguar mo, buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. Binayaran ko yung Jaguar niya ng 400,000. Tama naman. Wala naman ako sinabing binigay niya. Buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. Wala naman ako sinabing binigay niya. Binigay sa akin. Hindi ba? Napakasinungaling mo. Isa lang yan. Sa napakarami mong kasinungalingan. Diyos ko. My God. Ngayong January, makinig lahat ng mga estudyante. Okay? Pupunta kami sa mga universidad. At bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? Bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Okay? Bawat isang estudyante na mapipili namin, tatanggap ng 100,000. Hintayin nyo yan. Yan na yung inaayos ng team natin. Nakikipag-coordinate na yung team namin sa bawat university. So, sisimulan yan by the last week of January. At sa January, mamimigay ka sa mga estudyante ng 100,000 kada 5 estudyante? Ay nako, sino pa naman maniniwala sa'yo? Itigil mo na yan. Tapos dapat nakasubscribe pa sa channel mo. Alam mo na yan. Alam nyo na yan, mga kahobre ko. Norman Gusgus, hindi na uubra yan. Yung pagtatanga mo sa mga tao, wala na yan. It's finished, man. Hindi uubra yan. At ito pa, mga kahombre ko, parati yung tandaan na yan tao na yan ay hindi ho magsasabi ng totoo. Napakasinungaling yan, mga kahombre ko. No chance. At ito, bibigay kayo 100,000. Wala kang ang pambayad sa abogado? Magbibigay kayo 100,000? Kada 5 estudyante?
Halatang gusto mo lang magpataas ng subscribers. Yun lang yun. Aminin mo na. Di ba? Kaso wala. Kapag binitawan kita, mawawala ka ng tuluyan. Trust me. At mararamdaman mo yan ngayong 3 linggo na mawawala ako. Kasi babagsak ka na. Totoo yan. Yan ang hinihintay ko. At mga kahombre ko, habang ako'y wala pa ulit sa scene, huwag niyong bigyan ng pansin ang tao na yan. Ha? Huwag! Alam niyo kung bakit? Ipakita natin na wala naman talaga siyang kwenta. Kaya kung ako sa'yo, mag-unsubscribe ka na sa kanya. Anyway, mga kahombre ko, hanggang dito na lang. Sino ba namang ob-ob ang magbabalik ng kanyang silver play button? Well, iniba ko na ngayon. Magkakaroon ka na ng pangalawang silver play button. Kasi pangalawang beses mo matatouch ang 100K sa isang YouTube profile lang. So yon mga kahombre ko, sa ngayon, ayun lang. Tandaan nyo, gumamit ng utak para hindi mapagaya kay Ato. Pero nung panahon na yon, masasabi ko na, alam nyo yun, bata pa ako, and at the same time, wala namang nag-guide sa akin sa social media. I was very lost, inaamin ko naman, and I repented on that. Repentance was real. I really hope, mga kahombre ko, na this would be a big lesson para sa mga nanay dyan o para sa mga magpapalaki pa lang ng mga anak nila. Huwag natin konsintihin ang mali. Kasi pag kinonsinti nyo ang mali, para kayong nagpapalaki ng demonyo sa bahay. Kapag may mali, supilin ang mga anak. So ngayon mga kahombre ko, nakwento na sa atin ni Zild ang kanyang part, no? Nasa inyo na kung maniniwala kayo or what. Pero ang sa akin, sa nakikita ko dito mga kahombre ko, legit, this kid is actually eligible sa tinatawag na repentance. Ganito lang kasi yan, Jasmine, no? Wala na naman tong pinagkaiba sa pagiging tanga mo nung simula. Sorry. Pero ganun talaga. Kasi, if may chance ka, pwede kang pumunta dito. Meron naman ako mga pabango dito. So, you know, banyo din ako, pwede maligo. Joke lang. Isa lang naman ang ibig ko sabihin dito. Von naman, huwag ka magpaasa ng mga tao. Kahit ang isang napakalaking estatwa at isang babaeng walang puso, nagawa niyong ibagsak at palambutin. Ganyan mga kahombre ko ang power ng united as one. Lalo na lahat tayo ang gusto lang natin magkaroon ng leksyon itong isip batang spoiled brat na to. Alam nyo mga kahombre ko, to tell you the truth, ito yung isa sa mga bagay na natutunan ko, no? Sabi sa akin ng asawa ko, mga kahombre ko, kapag ka daw may nawala sa buhay mo, let's say asawa mo, tatay mo, nanay mo, doon mo makikita yung totoong halaga ng tao na nawala sa'yo. Ito yung pares mga boss, titikman natin ha. Bawal ako nito pero try lang. Gaging sarap. Oo. Okay din naman pala. Tingnan mo ko, Awit. Wala talagang maibabato sa akin because there's nothing to say about me. Kasi sobrang totoo ko sa mga tao. At yan ang kayamanan na meron ako na wala kayong lahat eh. Dahil napakatotoo ko sa sarili ko. At napakatotoo ko sa mga viewers ko. Ewan ko, Awit. Hanggang kailan mo to gagawin, man? Hanggang kailan mo lolokohin sarili mo? That's my question. Stop at actually tigilan mo na ang pagmamalinis sa social media because you are not. Mga kahombre ko, maawa kayo dito sa tao na ito at kay Jessa rin nang hihingi po ng tulong para at least mabigyan ni Boy Tapang ng child support ang kanilang mga anak. Ano ba ang nakikita ko kay FLM? Isa siyang napakahiwagang pangalan sa social media na ang daming tinatago. I am here to do those researches. Kung meron man kayong maitutulong, message lang ako sa Facebook page para lumawak ang ating kaalamang lahat sa ginagawa at gagawin pa ni FLM. People may get turned off kung ikaw ay paulit-ulit sa mga kahambugan mo
lalo na sa gantong mga galaw mo. Ano ba ang masasabi ko sa lahat ng kanyang mga naging issue? Lumalabas sa ating research, mga kahombre ko, na isang mandarambong si FLM. Pero syempre, wala po tayong maipapatunay na totoo siyang manloloko or what, kundi sa mga kaganapan niya lang na binuo niya mismo sa social media. Marami pong mali si FLM, pero for sure, meron pang lalabas na ibang mga bagay na makakapagpadiin lalo sa kanya. Kakasuhan ko ba si Val Santos Matubang? Yes! Deserve mo yan! Alam mo kung bakit, Val? Dapat nag-isip ka. Ang tanda-tanda mo na, hindi mo mapigilan ang emosyon mo. Influencer ka pa sa lagay na yan. Poverty porn content creator ka, and yet hindi mo alam kung paano i-differentiate ang mga bagay-bagay. Kung ako sa'yo, man, mag-sorry ka na lang sa publiko. Wag na sa akin, okay, TPC, wag na yon, man. Mag-sorry ka na lang sa publiko dahil sa pinakita mong kabalbalan. So in short, yun ang gusto mong malaman ng mga tao, na for the content lang yung ginagawa nila labruha and nothing is real. Tama? Yes. Okay. So clear na, para at least mabawasan, no? Yung hatred. We should stand as one. Filipino para sa Pilipinas, mga kahombre ko. Isang nasyon. Nasa gitna lang tayo. Kung sino ang tama, okay. Kung sino ang mali, mali. Dito, mali ang mga netizen, mga kahombre ko, dahil hindi nyo inintindi ng ayos yung video. At umasa na lang kayo sa spliced video at dito sa kumakalat na screenshot na ito, which is a bad thing. So, ito ang aking hamon sa'yo, FLM. Sabi mo, matapang ka. Gusto mo, bugbugan tayo sa loob ng ring. Wala akong ensayo, ang tabako, look at me. Literal, magarap tayo sa ring. Suntukan tayo. Magdamag. Tingnan natin kung sino ang unang babagsak. Gagawa ako ng mismong event. At kung okay ka dito, sumagot ka. Tingnan natin kung papayag ka. Gagawa ako ng fight card. At tayong dalawa ang main event. There's nothing here. Ayaw lang talaga ang papasukin ng mga gwardya. Sabi mo, tutunawin mo ako. First, tutunawin mo ako. Pangalawa, sabi mo, ikakahon mo ako. Ayan, dito na libingan. Gusto mo, ikaw nang unang ikahon ko dito. Nakaharap ko yan nung meeting ng ACRO. Alam mo, malayo pa lang, mararamdaman mo na siya. Okay. Oo, ramdam na, ang baho ng hininga niyan. Grabe yan, boss. Hindi ko talaga kakayanin to na mag-isa lang ako. I will forever need your help para tunay na mawakasan na po ang kahambugan ng tao na ito, ang kayabangan ng tao na ito, at lalong-lalo na, boss, yung katoksikan. Sobra na, boss. Merry Christmas and Happy New Year. Maraming salamat dahil ako'y pinayaman nyo. Ang dami nating kinita. Oo, gatas na gatas, di ba? Maraming salamat, mga kahombre ko. I really appreciate it. And sana magkaroon kayo ng napakagandang Pasko. I'll be back soon. Pero enjoy din kayo, di ba? May mga pamilya naman tayo. Di ba? Okay na yan. Goods na muna tayo. Okay? Enjoy, guys. See you guys sa January. One love. Good fucking vibes. Sige. Strong Igorot at work!